Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Muli po isang mainit na mapagpalang pagbati sa inyong lahat mga kababayan. Welcome po muli sa isa pang edisyon ng programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Hatid po sa inyo ng inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service sa ilalim po ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services ng Presidential Communications Office. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Ako, napakaganda po ng ating edisyon, episode ngayong araw na ito para sa ating programa sapagkat live nating makakasama sa ating programa ang ating pong His Excellency, ang ating ambassador sa Papua New Guinea. Pero bago ko ipakilala sa inyo ang ating ambassador, of course, bigyan pugay muna natin ang ating mga katuwang sa pagsasahing papawid ng programang ito para ito'y marinig sa buong mundo. Yan po ay sa pamamagitan ng mga facilities ng Voice of America dyan po sa may tinang Tarlac, kaya ang ating pagbati po sa kanila. And of course ang ating production team, pangunguna of course ni Ms. Steph Vicente, nandyan din si Jerome Toledo, and of course sa Master Control side nandyan sila Tita Susan Aison, si Milo Ginela, and of course si Hero, ayan of course. At sa lahat ng ating mga overseas Filipino workers or Filipinos living and working abroad sa iba't ibang panig ng mundo na nararating nitong ating programa. Ito rin pong ating programa ay napapakinggan po ninyo hindi lamang sa shortwave frequency kundi sa ating Facebook Broadcast Live at sa ating YouTube channel. I-access nyo lamang po yan. Sa inyong Facebook browser, Radyo Pilipinas World Service, and of course sa ating YouTube channel, Radyo Pilipinas. Alright, sige, hindi ko na ho kayo paghihintayin. At live, tulad na nabanggit ko kanina, live studio guest natin dito sa ating programa, walang iba ang ating ambassador sa Papua New Guinea, His Excellency Edward Thomas Q. Oxilian. Magandang araw po, Ambassador Oxilian. Magandang araw at mapagpalang araw din po sa inyo, Mr. Ray Sampang. So, kinalulugod ko pong naanyayahan po ninyo sa inyong programa at nais ko rin pong batiin ng mga tagapakinig sa inyong programa po. So, isang mapagpalang araw sa lahat. Ayun, at we are very, very, very proud and honored to have you here dito po sa ating studio, sa ating programa live. Alright. Okay, siguro po unahin ko na yung katanungan natin ngayong araw na ito. How would you describe the relationship between the Philippine Embassy in Papua New Guinea with our host country? With the host country, Papua New Guinea. Opo. So, Papua New Guinea. So, siguro sa kabuuan, masasabi kong matibay at masigla ang ugnayan po natin ng ating bansang Pilipinas at ng Papua New Guinea. Ang Pilipinas po ay isang may aktibong bilateral na pakikipag-ugnayan sa PNG sa mga larangan ng kalusugan, edukasyon, agrikultura at pangingisda at sa paggawa rin or masasabi nating labor, no? So mayroon po tayong regular na pagpapalitan ng mga tao, mga Filipino na pumupunta sa Papua New Guinea at also at the same time mga Papua New Guineans na pumupunta rito sa ating bansa, no? So matatawag nating very active people-to-people exchanges at regular na nagsasagawa ang mga opisyal ng Papua New Guinea, bumibisita rin po sila dito sa ating bansa for some benchmarking activities. Upang matutunan nila ang ating mga modelo, mga magagandang modelo at mga mahusay na kagawian or mga best practices natin para pwede nila sigurong magamit din sa Papua New Guinea, no? At higit sa lahat, ang Papua New Guinea po ay katuwang o partner ng ating bansang Pilipinas sa pangangalaga ng kapaligiran, no? Or environmental protection. Ang PNG po ay isang young developing nation na may populasyon na mga around 10.5 million. At may lumalawak na mga negosyo. Mayroong mahigit na 36,000 na mga manggagawang Pilipino po sa ngayon sa Papua New Guinea at mga migranting Pilipino po, no? So sa katunayan, ang Filipino diaspora po ay masasabi natin o ito ay tinuturing na isa sa
pinakamalaki sa Papua New Guinea. So, ang mga kababayan natin, mga kalalakihan at mga kababaihan na nandoon ay walang sawang nag-aambag sa pag-unlad ng bansang Papua New Guinea sa mga sektor ng infrastruktura, negosyo, kalusugan, edukasyon, retail at mga service sectors, no? So imposibleng hindi mapapansin ang impluwensyang Pilipino sa PNG's pang-araw-araw na buhay ng mga tao doon. Wow. So we have 36,000 Filipinos working and living there sa Papua New Guinea. Doon po sa 36,000 na yun, Your Excellency, how can we classify them o yung demographics nila? Gaano ba kalaki doon ang porsyento ng nagtatrabaho as technically skilled workers or other professions? In terms of categories, so mga top 5 professions ng mga Filipinos natin doon, unang-una yung mga managers, clerical support workers services, and sales workers, no? So mga 47% po siguro ng kabuuan ng ating mga kababayan na nandun sa PNG ay mga nagtatrabaho mga managers. So then yung mga professionals, technicians, and associate professionals, pumapangalawa po yun. So siguro mga 37%. No? And then the skilled agricultural, forestry, and fishery workers. So pumapangatlo po yun. At ang iba po ay masasabi natin na nakakategorya sa others. So mga diplomats, mga dependents, mga students, at iba pang klaseng occupation. So siguro marami din kasi tayong mga kababayan doon, mga missionaries, religious missionaries, no? Mga pari, madre, sa mga Catholic side, no? So yung ibang mga reliyon, may mga missionaries din po sila doon. No? So, and there are also mga plant and machine operators ng mga kababayan natin doon. Okay. So, base sa aming statistics sa ngayon, mga 36,500 ang ating mga kababayan doon. No? So, mga managers natin, mga 17,796. Wow, okay. So, ganun po kadami ang ating mga kababayan nandoon po ngayon. Pero how long have we maintained this diplomatic relations with Papua New Guinea? Medyo matagal-tagal na po kasi sa taong ito, 2025, ipagdidiriwang po natin ang ika-50th anniversary ng ating relasyong diplomatiko with the PNG. So, actually, nagsimulang opisyal na presensya ng Pilipinas sa PNG nang inilipat nung dating Secretary of Foreign Affairs, si Carlos Pero Morlo, noong 1974, nung kanyang ipinadalang isa sa mga kasamang nating diplomat from Canberra, Australia. Sa embassy natin sa Canberra, Australia, inilipat siya sa PNG, sa Port Moresby, para magbukas ng ating mission po doon. No? So, ang representative noon na natili doon hanggang sa maitalaga talaga at iangat ang status ng ating mission doon sa pagiging embassy. No? So pagkatapos na nagkaroon ng deklarasyon ng independence ang Papua New Guinea noong 16 September 1975. No? So pero yung pagpadala ng ating representatives doon was done in 1974. No? So noong 1975, nung nagdeklara ang PNG ng independence, actually, I think this is a very important trivia din, part of our history, na nung nagdeklara ang PNG, ang ipinadala daw ng ating dating Pangulong Ferdinand R. Marcos doon bilang representative ng ating bansa ay walang iba kundi ang unang ginang Imelda. Oy, that's a good trivia. Nabanggit po sa akin yan nung isa sa mga na-meet natin na official din sa Papua New Guinea na in fact sabi niya tungtuwa kami dahil First Lady Imelda Marcos naging representative ng ating bansa doon sa pagbubukas or sa pag-establish ng New Republic of Independent States of Papua New Guinea. No? And that is a very very useful and important trivia. Biruin mo. Ang kauna-unahang consulate representative ng Pilipinas sa Papua New Guinea? During the inauguration po. During the inauguration. Ng bandila ng Papua New Guinea. First Lady. Kasi naging independent sila from Australia. So, former First Lady Imelda Marcos. Opo. Ina ng ating Pangulong Marcos Jr. Ng kasalukuyang Pangulo po natin. Alright. So, 50 years
yung ating bilateral relations. So, ano po ang ano ba ang masasabi po nating pillars o pinnacle ng ating bilateral relations with them? Lalo na when it comes to bilateral trade, economic trade, meron ba tayong significant agreements with them? May mga significant agreements po tayo. Unang-una po dyan, nabanggit ko kanina sa sektor ng agrikultura. Yes. Sa health, atin pong sinisikap ngayon na magkakaroon din po tayo ng agreement with Papua New Guinea. Dahil nga po ito ay isa sa mga talagang kailangan ng Papua New Guinea. Hindi lang po ng Papua New Guinea. In fact, yung mga karatig islang bayan sa Pacific, no? So, hindi nyo lang po naitatanong sa akin, ang jurisdiction po ng ating embahada sa Papua New Guinea po ay sumasakop or sumasaklaw sa Republic ng Solomon Islands at also Kiribati, no? So bukod sa Papua New Guinea, kami po ay responsible din for these two other islands. So may mga consulates tayo doon, Ambassador? Wala po tayo sa kasalukuyan. So mga kababayan lang natin na may mga iilan din po tayo or marami ring mga kababayan tayo doon po sa mga islang ito. No? So, pero tungkol sa pillars po ng ating cooperation, so medyo significant din naman ang ating trade with Papua New Guinea at sinisika po nating mapaigting po lalo yan dahil nga importante din sa atin yung ating economic diplomacy, yung ating economic relations na mapalago ito. No? So sa ngayon po medyo ang ating trade with Papua New Guinea is actually mostly in favor of Papua New Guinea, no? So it's very significant and important that we also siguro kailangan i-expand din natin yung ating economic relations and trade natin at trade exchange natin with Papua New Guinea, no? But how do the people in Papua New Guinea see the Filipinos there? Mataas po ang tingin nila sa mga Pilipino po dahil unang-una dyan, marami sa kanila na mga professionals ngayon. Pag nakausap ko sila, kumikwento sila sa akin na kung hindi dahil sa teacher nilang Filipino, hindi sila natuto. Kasi ginagawa nilang modelo ang mga kababayan din natin dahil in terms of values, work attitude, hanggang sa kasalukuyan po, mataas ang tingin nila, ang respeto nila sa ating mga kababayan. No? At that's one area actually na gusto ng mga Papua New Guineans na tulungan natin sila. Yes. Kasi kulang pa rin po talaga sila sa sektor na yon. Edukasyon, sa health, kulang din, may kakulangan din po sila, no? So nangangailangan sila ng mga health workers dahil ang kanilang mga health and medical facilities ay talagang nangangailangan niya. Very short sila po sa manpower din at saka technical capability. No? So ilan lamang po ang masasabi natin mga hospitals din doon na on a par with high quality of hospitals or medical services na maaaring matatripuan natin dito sa ating bansa. So kalamitan sa kanila, in fact, pumupunta rin dito sa Manila. Magpapa-hospital o magpukonsulta sa mga doktor dito dahil bukod sa magaling ang treatment sa kanila, talagang gusto rin nilang mamasyal dito. So that's tourism on the side, no? Yes. Yun po. Pero do we have similarities in culture? Culture and tradition sa kanila. Maraming similarities din tayo. Unang-una dahil pareho din naman tayong Kristiyanong bansa. So and then their value for family relationship. Yes. So napakalakas din po sa kanila yan, no? So although sa kanila medyo kumpara sa atin mas malawak kasi mas malaking dihamak ang land area ng Pilipinas ng Papua New Guinea, no? So mga 400,000 plus square kilometers sila eh. So kumpara sa atin mga 300,000 lang tayo more or less, no? So may mga dito, mga pagkakaiba ng kultura. So mga 800 different tribes if I remember correctly or languages sa buong Papua New Guinea kasi malaking bansa talaga siya. Okay. So that's nice. Parang din sa atin Ambassador, na bawat regions, halos bawat regions lalo na sa may bandang south ng Pilipinas,
meron din tayong sariling Muslim culture, Muslim traditions. Parang ganoon din sa kanila. Yes. Ano? Yun. Okay. So, pero nabanggit na pag-uusapan natin yan kasi gusto ko matanong dun kasi ang laki rin pala, ang dami rin pala natin mga OFWs, Filipinos doon. Opo. Nagkakaroon din ba tayo nagkakaroon ba tayo ng mga reports na tumihingi ng tulong sa embahada kapag may na-distressed Pilipino na kinakailangan ng tulong sa embahada? Siyempre po, hindi natin maiiwasan kahit saan lugar man, lalo na sa Papua New Guinea, iba ang sitwasyon nila. So may mga natatanggap rin po tayong mga ganong cases na humihingi ng tulong sa atin, lalo na marami tayong mga kababayan nagtatrabaho po doon. No? So, when it comes to mga cases ng mga kababayan natin na humingi ng tulong, usually, ang mga problema nila ay tungkol sa kanilang trabaho na minsan hindi nasusunod ang nasa kontrata, hindi nababayaran ng tama ang kanilang mga sahod, wages at saka mga benefits, no. So yung mga ganong klaseng problema, no. But unang-una actually sa mga problema din no na that is confronting our kababayans in Papua New Guinea is in terms of security sa bansa kasi medyo delikado ang lugar, gawa nga mataas ang kriminalidad, no. So that's one issue that really concern also our kababayan. Pero dahil natuto na rin ang mga kababayan natin madaling mag-adjust, so under mga and also their employers rather are also providing them some accommodations na medyo secure naman, so medyo natutugunan din naman po itong mga basic na mga pangangailangan ng mga kababayan natin. Ayun. So well aware yung ating mga Filipino community doon sa mga challenge. Very much aware sila po sa mga pangyayari, at saka lalo na yung mga matatagal na doon. Pero nasanay na rin sila, at saka minsan sila na rin nagtutulungan ng mga kababayan natin. Of course, tayo rin sa embahada, nakipag-ugnayan din sa kanila. Nagtutulungan tayo sa pagpapalaganap ng mga information dissemination about situation within the city, for instance, of Port Moresby, no. So usually yan, may malaking bagay itong technology natin, may group chat yan na ito, avoid this area. Yes. May gulo ngayon diyan, may away, may tribal conflict halimbawa sa isang lugar. So kasi very common yan doon So social media platforms is very vital sa pagdi-disseminate ng information ninyo. Pero bukod dun sa social media platforms, do you conduct regular visitations, meetings with our Filipino community? Well, ako po kasi dahil ka-assume ko lang noong August 27 last year, no. So sinisikap ko po ngayon na kahit paano makipag-ugnayan, makipag-usap sa kanila. So we organize also some meetings. So in fact, nakailang meeting na rin ako with our Filipino community. Sa unang-una dyan, nung bago ako, siyempre magpapakilala muna tayo, tapos kung ano ang plano natin sa embassy, at saka kung may mga aktibidades ang Filipino community, kinukonsulta ko rin sila, no? So halimbawa, dahil sa taong ito, sineselebrate din ng Papua New Guinea ang 50th anniversary ng kanilang independence, side by side with our own celebration of our own our diplomatic relations with PNG. So may mga activities na kailangan gawin natin parallel, at saka i-synchronize o i-harmonize natin din sa mga activities din doon, no. So napaka-aktibo po kasi ng ating Filipino community doon, no. Ang Filipino community natin doon, tawag nila Filipino Association of Papua New Guinea or FAPNAG, no. So iyan po ang parang napakalaking or umbrella. Halos nag-iisa na rin, pero there are also other small organizations that are based or located in other provinces. So like halimbawa sa Vanimo, ito ay close na ito sa border sa Indonesia, o di kaya sa isang lugar din noon tawag nila Kimbe, sa Madang, may mga kanya-kanyang grupo din ng mga kababayan natin doon na actually napakaganda dahil it shows yung bayanihan ng mga kababayan natin dahil nagtutulungan sila. So kung may problema sila, handang tumulong ang mga kababayan natin through the association, no? So kasi may membership din silang kinokolekta din sa sa mga members, which actually
that's pooling of funds also. At kung may nangailangan na isang kababayan natin, sila po ay ready na tulong sa ating mga kababayang in distress or nangangailangan ng tulong. No? Pero siyempre sa embassy, ambassador, meron tayong tinatawag na assistance to nationals. Opo. Plus meron pa tayo nung migrant workers officer galing naman sa DMW. Well, sa kaso po namin sa embahada sa PNG, wala po tayong representative ng Department of Migrant Workers, no? So walang migrant workers office. So kami po sa embahada ang kwan. So you take all the responsibility. Opo. So yun. So may mga cases po tayo rin naman ng mga kababayan natin na lumalapit sa atin at tayo po ay talagang sinisikap namin, talagang tinutulungan po natin sila. So lalong-lalo na sa mga problema nila sa kanilang trabaho, mga demands nila sa mga employers nila. So malimit diyan kung may idudulog na mga request sa amin, minsan nanggagaling na mismo doon sa PNG na nagtatrabaho ng mga OFWs natin, may iba naman na nanggagaling sa Pilipinas kasi may ibang kababayan tayo na fino-forward nila sa DMW dito sa Manila o di kaya sa DFA. So binabato rin na ng ating Department of Foreign Affairs sa amin doon at kami po ay gumagawa ng karampatang aksyon naman. So usually pag may mga ganong cases, usually nagrereklamo na hindi binabayaran ng sweldo or anumang problema sa kanilang trabaho. So sinisikap naming makipag-ugnayan sa kanilang mga employers, no? Pero wala naman tayong recorded na Pilipino na nasa kulungan sa Papua New Guinea. Well, sa ngayon po may nag-iisa. Nag-iisa po tayo. That's the only case na namana namin o namana ko. So before pa yan, bago niyo pumasok. Matagal na siya actually, yeah. So I was told na it's a murder case kasi involving Filipinos So, 2 Filipinos, pareho magkakababayan. Nakakulong itong ngayong and serving his sentence. I don't know kung ilang taon pa ang kanyang bubunuin. Yun po ang aming tinitingnan din kung kailan siya pwedeng kasi medyo kailangan kasing pag-usapan din yata nung victim nung pamilya ng biktima kung papayag ba silang pauwi na sa Pilipinas dahil parang minsan ang gusto din ng PNG dahil habang nandoon ang nakakulong siya, siyempre papakainin nila yan. Responsibilidad nila yan. So parang gusto ng PNG yata na kung hanggat maaari, pauwi na lang sa Pilipinas. Pero siyempre, ang gusto naman ng pamilya nito nakakulong na manatili doon. Stay in prison. So siguro kailangan mag-apela din siguro sa pamilya. Parang yun ang narinig kong kwento sa ngayon na gusto mangyari sana na mapalaya na ito or mapauwi na sa Pilipinas. Pero for some reasons may konting ganong setback. Or probably kung papalayan, papauwiin, i-continue na lang niya yung prison term niya dito sa atin. Oo, kung pwedeng ganun pong arrangement. Pero kung na-serve naman na niyang sentence niya, kung fully served na. Yun. Nag-iisa lang. Nag-iisa so far na. Sa 36,000 plus, nag-iisa lang. Okay. Yeah, thank God. Yun lang po. Alright. Sige po. Pero matanong ko lang, Ambassador, wala bang plano ang DMW na magpadala ng MWO sa embahada natin doon? At least to lessen the burden din naman sa inyo. Sa totoo lang po, nung ako po ay bagong itinalaga na ambassador sa Papua New Guinea, nag-courtesy call ako kay Secretary Kakdak, no? Hans Kakdak nung last year. At nag-share din ako ng views ko at saka isinuggest ko rin na siguro titingnan siguro kung kailangan nilang magbukas ng migrant workers office doon dahil medyo malaki din ang population ng mga kabayan natin, 36,000 ang gano'n. At saka hindi lang yun dahil we also cover Solomon Islands at saka Kiribati, no? So nabanggit naman yan na sige titingnan nila, no? So I just don't know lang kung anong decision on the part of the DMW on the matter dahil nga syempre medyo mahirap din yung magbukas ka lang basta-basta ng office. There's a certain criterion na kanilang sinusunod din para magbukas ng isang kasi you have to send people. Yes.
it would require a lot of expenses also opening migrant workers office. Kaya ko po natanong yan kasi dahil ang DMWA nagpo-programa rin dito sa atin. Ano po sa ating kapatid na himpilan, pero ini-air din natin dito sa ating himpilan yung tahanan ng OFW. So baka pwede nating paminsan-minsan ma-follow up kay Secretary Kakdak. Sapagkat napakalaki po ng sakop ninyo. Malaki yun. 36,000 Filipinos is a big number kung relatively para dun sa Papua New Guinea. So kailangan talaga ng tulong as much as possible para mapadala rin naman ng MWO. Alright. Now, itong mga questions ko naman po, Your Excellency, is regarding sa 2025 midterm elections. Opo. At of course, particularly doon sa overseas voting. Now, kamusta po ang registration natin para po sa overseas voting? Well, nagtapos na po ang registration natin. No? So, that applies actually to all posts naman for service posts noong September 30 last year. No? Yun yung last na registration natin. So, okay naman po ang naging resulta sa atin sa Papua New Guinea, sa Solomon Islands at sa Kiribati. Although itong registration natin ay nakatala ng hindi naman natin masasabi na napakataas talaga dahil yung iba kasi nahirapan namang magrehistro, no? But at least if I remember correctly, we're able to register mga more than 1,000 din yata during my time kasi but now in terms of number of total registered voters, I have not seen yet kung ilan ang talagang inaprubahan ng COMELEC, no? We still have to find out and see the list of voters. Alam ko nagpalabas na rin sila, nagpadala na rin, pero I don't know exactly lang kung ilan talaga ang approved na mga registered overseas voters sa Papua New Guinea at sa Solomon Islands at sa Kiribati. So actually may kaya nga ako nandito ngayon sa Manila, bukod sa aking home office consultation ay para rin umattend ng training in preparation for the overseas voting. So magkakaroon po kami ng training next week sa Clark for all foreign service posts na nag-adapt ng postal voting o personal or combined siguro na voting scheme, no? So kami kasi sa Papua New Guinea, ang inapprove na scheme sa atin para bumoto ang mga kababayan natin is yung tinatawag na postal voting. Yung postal. So meaning pag postal voting, by mail ang boto nila? Yan po ang papadala sa kanila yung mga balota, tapos pag natanggap na nila ang balota, may instructions naman na nakalagay doon sa loob ng sobre. Dapat sundan lang nila po yun ng maigi. Tapos kanila ring itong isilid sa sobre na pinrovide ng COMELEC at ipapadala din nila sa atin sa embahada. So pwedeng by mail yan dahil postal voting or kung gusto din naman nilang personally pumunta sa embahada, tatanggapin din naman natin po yan. So postal voting kayo as against dito sa iba na online voting? May online voting na po kasi tayo sa ibang mga post, no? So yun po ang pagkakaiba namin. Sabi ko nga sana, how I wish sana na electronic voting din or online voting din doon dahil nga may mga kababayan din tayong medyo marami-rami rin sa ibang probinsya, sa Vanimo, sa Madang, sa Rabaul, sa ibang parte ng Papua New Guinea. So kaya lang bakit po bakit hindi natin nakuha yung online voting? Hindi ko lang po alam kung ano ang naging reason ng COMELEC for assigning us that scheme. So siguro COMELEC na siguro ang magpaliwanag po doon, pero when I arrived there, actually humingi sana ako, nag-request ako na kung pwede sanang i-reconsider na online voting. But just the same, kung personal or postal voting man yan, sisikapin talaga namin na maabot ang ating mga kababayan at makatanggap ng kanilang balota. So sa pamamagitan ng pag-anunsyo din, pag-inform din sa kanila na yung iba kasi yung mga balota niyan, lalo na pag postal voting, hindi natatanggap nila, hindi nakakarating sa kanila. So maaring mag-return to sender yan or maaring sa amin babagsak sa embahada, no? So ang gagawin namin yan is
ipapublish namin na ito siguro mga balotang ito na hindi na claim, return to sender, at kung may titingnan namin kung may way kami na makontak sila through phone sa tulong ng ating mga kababayan din, kasi maraming mga kababayan tayo magkakilala minsan, pakisabi na lang, or pwede rin nating i-publish din yan sa ating Facebook na ito, nandito ang balutan ninyo ngayon. So you might want to get this, and then fill out your ballots and then send to us para at least hindi naman sila madi-disenfranchise. No? Wow, okay. Pero my last question, Ambassador. Lagi kong tinatanong to sa ating mga nakakausap dito sa atin, sa mga kapwa niyo ambassadors, consulates. May kasabihan kasi, isa raw sa magandang paraan para mapalapit ka sa ibang kultura is you introduce something that is very unique sa iyo, sa Philippines, to them. Ang usually tinatarget ko, pagkain. May na-introduce ba tayo? Meron bang kinagigiliwan ng mga taga Papua New Guinea na pagkain nating Pilipinas? Mahirap sabihin kung ano specifically, kasi halos lahat ng klase ng pagkain ng Pilipino ay gustong-gusto nila eh. Mapa-adobo yan, mapa-kare-kare, mapa-sinigang. Talaga? Ano yan, oo. Pareho tayo ng taste buds sa kanila, ha? Yes, medyo magkakahawig talaga tayo with the Papua New Guinea. Kasi meron din silang mga tipong may mga gata-gata rin sila na pagkain. Mahilig din sila sa gata. Kasi marami rin nyog sa kanila. So may mga lugar din doon talaga na mahilig din sa gata. So seafoods, tapos meat, no? So may tinatawag silang dish din doon na medyo unique din sa kanila. Tawag nila momo, na binabaon sa lupa. Okay. Binabaon sa lupa. Pero siyempre binabalot nila sa daon ng saging. Nilalagyan nila ng mga sari-saring gulay at saka condiment siguro dyan, no? Para magkaroon ng lasa yung tapos, binabaon sa lupa. Yun ang process ng pagluto nila. Kung hindi man, ilalatag nila yan, tapos tatakpan nila ng lupa. Okay. Nilalagyan nila ng mga mainit na bato. At yun ang magluluto sa dish na yan. Unique. So, pero ngayon, tayo kasi din naman mga masisipag tayo at very enterprising mga Filipinos natin. As a matter of fact, if I remember correctly, yung mga Filipino business owners doon, may mga business enterprises, around siguro at least 14 ang pagkakaalam ko ng mga Filipino-owned business enterprises. And they're thriving. Yes, so far, yeah. So meron dyan sa mga engineering and construction. Meron dyan sa medical clinic. So, if I remember correctly, 2 din yan. Kasi in demand talaga din yung mga medical services din eh. So, yung iba engaged in mga travel agencies, business. So, yung iba, mga restaurants. Yan, marami rin tayong mga restaurants. So, pag-uusapan din lang natin ang pagkain. Isa actually sa mga popular na kainan doon o restaurant doon ay pagmamayari ng mga kababayan mo. Wow, that's nice. So, hindi lang isa actually, kasi 2, 3. So, medyo hindi mo rin mabilang minsan kung ilan sila. Dahil paborito din nilang mga pagkain Pilipino. Wow, that's nice. Okay. So, parang talagang hindi nakakalayo yung tradition, culture, way of life, no? At saka sabihin natin pati topography nila. No? Kasi parang archipelago na rin sila, no? May mga islands din sila sa labas. So pero ito lang, so pahabol na lang to, Amba. Pasensya na. No problem. Pero how does Papua New Guinea, sinusuportahan ba ng Papua New Guinea ang Pilipinas when it comes to our sovereign rights pagdating sa West Philippine Sea? Opo, talagang ka-share po natin sila sa paniniwala on international legal order, no? Halimbawa, no? So, talagang kaibigan at partner po natin sila at sinusuportahan nila din ang ating soberanya at ang ating seguridad, no? So, kaya we work closely together with them also in this sector or in this area. So talagang kanin po, dahil nga po maganda at malakas din pagtingin nila sa atin, bukod sa they are similarly situated because they are also an archipelago. Yung pagprotekta nila ng kanilang teritoryo ay kailangan nilang kumbaga
synchronize or pattern din sa ating sa ating parang minumodelo nga rin natin nila tayo. Okay. So parang may idea rin sila, aware sila dun sa 2016 arbitral ruling. They're very much aware of that, no? And so kasangga natin sila sa point of view natin, sa ating posisyon tungkol diyan sa kaso niyan o sa bagay na yan, sa issue na yan. That's nice to hear. Well, gusto ko man pahabain to but we're running out of material time, ano po, Ambassador. Pero I guess meron pa tayong mga isa, dalawa, pangatlo, pang-apat na pagkakataon. Pero baka doon sa mga susunod na pagkakataon nandoon na si Ambassador sa sa Papua New Guinea. Okay. Pero anyway, any more important messages or information, announcement na pwede niyong ibigay para po sa ating mga kababayan sa Papua New Guinea at sa mga kababayan po natin dito sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo po? Well, gaya lang po ng sinasabi ko sa mga kababayan natin unang-una sa Papua New Guinea, no? Gawa nga po ng sitwasyon po roon, yung security at safety ng ating mga kababayan, palagi ko lang po yung pinapaalala sa kanila na mag-ingat po tayo palagi, no? I think alam ng mga kababayan natin kung anong nararapat na gawin para malagay ang mga sarili nila sa seguridad, no? So at also gusto ko ring i-express uli na how proud really I am as the ambassador in Papua New Guinea na talagang maganda ang ipinapakita nila doon, yung mga work attitude nila na every time na may mamimit ako mga PNG officials and even other foreign nationals doon, talagang impressed sila sa Filipino at preferred talaga nila ang mga Filipino bilang mga employees or staff nila sa kanilang mga kumpanya o sa kanilang mga trabaho, no? So pagpatuloy lang po ang ganung klaseng ugali at mga magagandang attitude dyan sa Papua New Guinea. At actually Papua New Guinea is a very rich country. So sa mga kababayan natin na nandito sa Pilipinas o sa ibang lugar man, so hindi pa masyadong alam ang Papua New Guinea. Well, of course, environment-wise talagang maganda siya, no? Okay. Well, it has its own problems and challenges, but the government of Papua New Guinea is also trying its best to address all this. Papua New Guinea is a very rich country, sabi ko nga, no? So yung ibang mga kababayan talaga natin gusto nilang pumunta din doon, magtrabaho dahil nakakapag-save sila, no? Yan, okay. So and that's another thing talaga din na gusto ko ring ipaalala sa mga kababayan natin. Although iba nating mga kababayan sa Papua New Guinea ay tumagal na talaga, doon na in fact nag-decide na doon na manirahan, pero sa mga kababayan natin na nag-iisip lang na temporaryo lang, magsisave lang. So, Papua New Guinea is actually a good place for them to save, no? So, yun lang, ulitin ko lang na, sige po, habang nagtatrabaho kayo, isipin nyo lang na mag-save din talaga at hanggat maaari mag-invest, no? Yun. So, dahil hindi tayo habang buhay na sa ibang bansa tayo. Tama si Ambassador. Nag-iisip tuloy ako. Madali ba makakuha ng visa o resident visa sa Papua New Guinea? Palagi ko hindi naman masyadong problema, no? So yun nga lang pa ang natin, that's another thing po pala na medyo inaayos din natin na sana may reciprocity tayo with Papua New Guinea dahil yung mga Papua New Guineans pag pumunta sila sa Pilipinas, visa free and sila, no? Okay. Samantalang tayo mga Pilipino, kailangan na natin ng visa. Kukuha talaga tayo ng visa, no? And immigration is very strict about that one, no? So pag wala ka ng visa, working visa or what, talagang ganun. You will be paying a hefty amount for penalty kung nag-expire ng visa mo. At saka hindi ka basta-basta makapasok sa PNG kung wala kang visa. Pero palagay ko, once you have the right contact, mga mga recruitment agencies, so inaayos naman nila yan. Usually, ang mga pumutang mga kababayan natin doon, pre-arrange na yung mga travels nila. Okay. So, in fact, mga dokumento nila, dumadaan din sa atin, mga kontrata nila for authentication and verification. Ayun. So, isa po yan sa mga serbisyo din natin ginagawa. Ayan. So, tututukan natin yan step kay Ambassador sa atin para malaman natin kung natupad ba yung reciprocity na sinasabi ni Ambassador na para hindi na tayo kailangan makakuha ng visa o mag-request pa ng visa dahil ang mga Papua New Guineas pala
libre ang visa. They can enter here. Yes po. Na without visa, dapat tayo din walang visa doon. Basta hindi higit sa 30 days ang stay nila rin. Yan. Sige, nagbabalak na po si Steph at saka si Erwin na pumunta ng Papua New Guinea. Maganda pala doon, ano? Ayan. Ako, ayoko nang masyadong malamig kaya hindi ako pumunta ng Canada eh. Una-una wala akong pamasahe. Anyway. Parang Pilipinas din po doon. Alright. Maraming salamat po, Ambassador. Thank you very much sa oras po na ibinigay niyo sa amin. It's indeed a pleasure to have you here. And hopefully, we pray na this will not be the first and the last na makakapanayan po namin kayo sa aming programa. Thank you very much po, Ambassador. Maraming salamat din po at mabuhay po kayong lahat at naway pagpalain po tayo ng pong may kapal. Yan. What a informative and enjoyable episode dito po sa ating programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Kasama po natin, of course, ang ating pong Ambassador to Papua New Guinea, His Excellency Edgar Thomas Q. Oxilian. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa isa pang edisyon ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.